Walang kasalanan po dito ang pamahalaan ng Maynila. Nakikiusap na kami sa DSWD. Konting unawa na lang po sa mga naiwas sa umagang ito at mabigyan kami ng pagkakataon. Alam naman po natin lahat, nagtaasan ng gasolina, apektado kami ng gusto. Pamamahagi ng 5,000 pisong cash assistance sa tricycle drivers sa Metro Manila extended. Kahit na hindi itataas ang fare, sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike. Dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Dagdag tulong sa transport sector matapos ipatigil ang fare hike, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Salamat, Mr. President. Not an objection, just an inquiry. I thought that we were going to interpellate the amendment to the biofuels law. We are no longer, Mr. President. Biofuels Act amendments hindi umabot sa adjournment ng sesyon ng Senado. Epekto sa industriya, kailangang pag-aralan pa. But the whole proceedings cannot be stunted or cannot be stopped or cannot be derailed by the mere absence of the respondent. Kasi tuloy-tuloy dapat ang obligasyon, ang imperative constitutional duty ng House na alamin yung totoo. Hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee hearing, hindi magiging hadlang sa impeachment proceedings. We have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision that the Iranians continue to target economic resources and continue to attack the livelihoods of ordinary Saudis. Saudi Arabia, pakikilusin na ang kanilang pwersang militar matapos mapinsala ng Iran ang kanilang energy facility. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Magbibigay ng dagdag na tulong ang pamahalaan sa mga tsuper ng bus, jeep at transport network vehicle services na nadismaya sa pansamantalang suspensyon ng taas pasahe. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., posibleng mas makaapekto pa sa kita ng mga public transport operators ang fare increase kaysa makatulong sa kanilang hanap buhay. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kahit na hindi itataas ang fare, sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike. Dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Dadagdagan ng pamahalaan ang ibibigay na tulong sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos niyang ipahinto kahapon ang nakatakdasa ng taas pasahe ngayong araw. Kasabay ng kanyang pag-inspeksyon sa prefabricated classroom sa turnover ng learning resources sa Mariveles, Bataan kanina, ipinaliwanag ni PBBM na kung tataas ang pasahe, tiyak na mababawasan naman ang mga biyahe lalo na sa paparating na long holiday. Lalong-lalo na parating ang Holy Week, marami nang alam naman natin napakaraming babiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya makakapag-celebrate ng Holy Week na kasama ang kanilang mahal sa buhay. Muli namang tiniyak ng Pangulo na may mga ginagawa ng hakbang ang pamahalaan para mabawasan ang matinding epekto ng mega fuel price hike. Ayon pa kay Pangulong Marcos, patuloy na tinututukan ng kanyang administrasyon ang seguridad sa pagkain at langis sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. Basta we want to keep as much as possible, huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil, we are securing the supplies of food. And so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Patuloy rin anya ang paghahanap ng pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng langis. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon.
So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinakukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mahigpit na minomonitor ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang epekto ng sigalot sa Middle East sa inflation at ekonomiya ng bansa. Binibigyan din ng BSP na ang price stability ang pangunahing mandato ng ahensya. Gayun din sinusuri nito ang posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa fertilizer, pamasahe at kabuuang inflation. Bukod dito, binabantayan din ng BSP ang epekto sa current account ng bansa, kabilang ang remittances, kalakalan at financial markets. Kaugnay ng usapin ng piso kontra dolyar, nilinaw ng BSP na nakikialam lamang sila sa foreign exchange market upang pakalmahin ang pabago-bagong halaga ng palitan alinsunod sa flexible exchange rate policy. Nakatakda naman ang monetary policy meeting ng BSP sa darating na April 23. Magbibigay ng 50% diskwento sa lahat ng pasahero ang Light Rail Transit o LRT2 at Metro Rail Transit MRT3 simula sa Lunes, March 23. Ito ang inanunsyo ng Department of Transportation sa gitna ng mataas sa halaga ng langis. Layon nito na pag-anin ang araw-araw na gastusin sa pamasahe ng mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahihikayat nito ang publiko na sumakay ng tren sa halip na magdala ng sarili sasakyan at kumonsumo ng petrolyo. Samantala, mananatiling epektibo ang 50% discount para sa white beep card holders gaya ng senior citizens, persons with disability o PWD at mga estudyante. Para sa mga regular na pasahero, magagamit ang blue beep cards para makakuha ng diskwento. Samantala, wala pang desisyon ng LRT Line 1 Management kaugnay ng pagbibigay ng kaparehong discounted fare. Hindi magiging hadlang sa impeachment proceedings sakaling hindi dumating si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee. Ito ang binigay diin ng isang endorser ng reklamo. Kapwa nagpahayag ang dalawang panig na natanggap na nila ang imbitasyon ng House panel para sa isasagawang pagdinig sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But the whole proceedings cannot be stunted or cannot be stopped or cannot be derailed by the mere absence of the respondent. Kasi tuloy-tuloy dapat ang obligasyon, ang imperative constitutional duty ng House na alamin yung totoo. Naipadala na ng House Justice Committee sa complainants at respondent ang imbitasyon para sa isasagawang pagdinig kaugnay ng dalawang reklamong impeachment sa March 25. Kinumpirma naman ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Powa na may kopya na sila nito, habang mayroon na rin umanong hawak na imbitasyon si Attorney Amando Verhiligutan, counsel naman ng complainants sa third impeachment complaint. We received yung notice galing sa Committee on Justice, formal notice, para sa hearing, initial hearing supposedly on March 25. Ayon kay mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, endorser ng ikatlong reklamong impeachment, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang proseso ng impeachment kahit hindi siputi ni VP Duterte ang pagdinig. Hindi rin anya maaaring tawagin one-sided ang hearing kung pipiliin ng Vice Presidente na i-boycott ang proseso. In the first place, kasalanan po yan ng VP Sara kung hindi siya sisipot. Because that is, of course, a waiver of a right to respond to and confront those accusations against her. Naniniwala naman si Bicol Zero Party List Representative Terry Riton, miyembro ng House Justice Committee, kung pipiliin ni VP Sara na huwag dumalo sa pagdinig, hindi nito matutugunan ang mga aligasyon laban sa kanya. Mangangahulugan din ito ng mas malaking tsansa para ma-impeach sa Kamara ang Vice Presidente. Pagka hindi nasasagot yung pong mga aligasyon, ang mangyayari ho doon from then up until the end,
uncontroverted po yung po mga allegation. So ibig sabihin, yung all the details relating to the misuse of confidential funds, tuloy po yun. Dapat controverted yung po mga binabanggit ng mga complainants, para mahirap pong makumbinsi yung pong mga committee members na wala pong probable cause at the end of the proceedings. Para naman sa abogado ng complainant sa third impeachment complaint na silikutan, sapat na ang itinakdang schedule ng pagdinig ng House Justice Committee para ipresenta ang kanilang mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Partikular na sa pagtukoy kung may probable cause ang mga reklamong impeachment o sapat na ebidensya para paniwala ang may nagawang impeachable offense ang pangalawang Pangulo. Pero yung date na yan, enough for the complainants to come up with a case. Giit ni House Good Government and Public Accountability Chairperson, Manila 3rd District Representative Joel Chua, malinaw na kayang maabot ang sapat na boto sa Kamara para maiakyat ang impeachment case sa Senado para sa paglilitis. Naninindigan naman si Attorney Powa, may fundamental defect ang impeachment complaints at nakabatay sa mga konklusyon, haka-haka at mga salaysay na hindi nakasandik sa katotohanan. Sa kabila nito, naghahanda pa rin anya si VP Duterte na humarap sa paglilitis sakaling maiakyat ang reklamo sa Senado bilang impeachment court. Inihain naman ni Navotas City Representative Toby Chanco ang House Resolution No. 894 para iapela sa House Justice Committee na pabilisin ang resolusyon sa impeachment case laban kay VP Duterte. Ito ay upang maituon anya ang pansin ng Kamara sa mahalagang issue bunsod ng krisis sa Middle East gaya ng matinding pagtaas sa presyo ng langis. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May ilan pang tricycle driver sa National Capital Region ang hindi umabot sa 3 araw na pamamahagi ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang DSWD sinabing may extension pa naman ang distribusyon ng ayuda. Ang ibang nakakuha na may karagdagang hiling pa sa pamahalaan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Walang kasalanan po dito ang pamahalaan ng Maynila. Nakikiusap na kami sa DSWD. Konting unawa na lang po sa mga naiwas sa umagang ito at mabigyan kami ng pagkakataon. Alam naman po natin lahat, nagtaasan ng gasolina, apektado kami ng gusto. Ngayon sana ang itinakdang huling araw ng Department of Social Welfare and Development para sa payout ng ayuda sa mga tricycle driver. Ngunit may ilan pang hindi nakatanggap ng 5,000 pesos na cash assistance bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Isa sa nakikiusap si Joselito Kasaway bilang presidente ng Intramuros Tricycle Drivers and Operators Association. Responsibilidad niya na matiyak na mapabilang sa huling araw ng payout ang nasa 24 niyang miyembro. Aniya, kompleto naman ng kanilang dokumento, ngunit nahuli lamang sila sa pagpapasa nito. Yun yung mga nahuling yung mga nahuling nagpasa. Pero sabi naman ng DSWD sa amin, nag-meeting kami, basta Lunes at kompleto lahat ng mga dokumento, lahat makakakuha. Kaso nga, yung nagpasa kami ng Lunes, ang DSW parang nawala sa programang sinabi sa amin. Yun lang po ang naiintindihan ko sa usapan namin nung nag-meeting kami. Nag-meeting naman kami. Kaso nga lang, ang TMU naman nagmabilis ng kilos para at least lahat magkaroon. At magkaroon ng mga ayuda ng mga ganyan. Nauna nang sinabi ng DSWD na nakahanda sila magpatupad ng extension ng pamamahagi ng ayuda upang nang sa ganon ay mabigyan ang lahat ng mga lehitimong tricycle driver. Sa naunang panayam, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na bukas ang ahensya para sa tricycle driver na hahabol makatanggap ng ayuda. From day one, sinasabi namin, kung sakaling hindi nyo matagpuan ang inyong pangalan sa listahan, pero lihitimo kayong driver, ang gagawin nyo lang, magpupunta lang tayo sa inyong local government unit at iaapila natin doon. At masisigurado naman na maipapasok kayo sa listahan. Hindi pa final yung listahan, ongoing pa rin ang mga submissions. Actually, hindi nga humabol pwede pa kayong tuloy-tuloy na ma-process. Hindi naman namin sinara yung proseso Samantala, ilang tricycle driver naman ang nananawagan na sana ay madagdagan pa ang kanilang ayuda na matatanggap. Ayon kay Mamerto Umakam, simula noong tumaas ang produktong petrolyo, naging matumal na rin ang kanilang mga pasahero. Parang ayaw na ng taong mag-ano nga rin sa tricycle nga rin
Naging matumal na nga rin, nagtitipid na nga rin din sila. Kilala na lang po. Wala kang suki, wala. Tsamba-tsamba na lang kung may maligaw. Ganun lang. Si Caroline Aranas naman, sa kabila ng pagiging babae ay pinasok na rin ang pagiging tricycle driver upang may maipang sustento sa dalawa nilang anak. Mahirap kasi araw-araw gigising ka madaling araw. Kumbaga, routine ko na yun gigising ako alas 3, tapos maligo, lalabas, papahinga, babalik ng sundo. Depende kasi may mga service ako, mga estudyante. Lahat yan, responsibilidad ko. Siyempre, hindi mo sunduin, ganon. Kaya naman ang natanggap na 5,000 pesos na ayuda ngayong araw ay pilit niyang pagkakasyahin para sa kanyang pamilya. Ngayon, magpapapultang ako. Papapultang para menos na, hindi na araw-araw na pang budget na rin sa pagkain, pambiling ulam, baon. Makakaraos din at makakaraos. Dalawa naman kami, mag-asawa kami, magta-tricycle kami. Tag-isa kami ng paaral, ganon. Sa tala naman ng Manila Social Welfare and Development, sa naunang 2 araw ng payout sa Ermita, Manila, umabot sa 1,700 tricycle drivers ang nakakuha ng ayuda, habang nasa 253 naman ang hindi nakakuha dahil sa wala o expired na ang driver's license at may ilan na gumagamit naman ng national ID. Kaya naman paalala ng MSWD na tiyaking updated ang lisensya upang makatanggap ng ayuda sa inaasahang susunod na payout na itatakda ng DSWD. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasampahan ng reklamong administratibo at kriminal ang nasa 45 mga dati at kasalukuyang opisyal ng Bureau of Fire Protection. Ito ay kaugnay ng anomalya sa pagbili ng mga truck ng bumbero mula taong 2018 hanggang 2024. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, nag-ugat ang investigasyon matapos siyang alukin ng 1.5 million pesos sa bawat isang fire truck na maibebenta ng supplier. Ito ang balita ni JP Nunez. Nag-umpisa to nung may birthday yan sa Cavite na pumunta ako. Si Chief Fernandez ay lumapit sa isang kaibigan ko at doon inalok sa akin, sa kaibigan ko para sa akin, yung pakisabi kay Sec, may 1.5 million siya kada truck na bibilihin. Tinangkarin umanong alukin ng pera ni suspended Bureau of Fire Protection Director Jesus Fernandez si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla bilang komisyon sa mga bibilhing truck ng bumbero. Instant 1.5 million pesos umano ang matatanggap ng kalihim kada fire truck. Ito ang nag-udyok kay SILG Remulla na paimbestigahan ang kalakaran ng procurement sa BFP. Nung inalok ako ng 1.5 billion per truck, nag-red flag kagad ako. Kasi sa 11 taong kong governor, walang nag-aalok sa akin eh. Pero kung blatantly sinabi niya, may 1.5 million ako kada truck, talagang may red flag. Parang mga to di ba? Kakapal na mukha ng mga to. So, doon ko inumpisahan talaga. Sa kaswapangan nila, doon sila nahuli. Batay sa ginawang pagsisiyasat ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa records ng BFP, lumalabas na noong 2014 nasa halos 6 na milyong piso lang ang halaga ng 1,000-gallon fire truck. Ngunit makalipas ang 4 na taon noong 2018, bigla itong umakyat ng nasa halos 12 million pesos at patuloy pang naragdagan ang halaga noong 2020 at 2024 na umaabot ng halos 15 million pesos. After a diligent review of all the procurement documents, we have found no document showing any justification, such as market studies, that would explain this increase in price as well as the change in the technical specifications that were included in the terms of reference. Kaugnay nito, 45 mga dati at kasalukuyang opisyal ng BFP ang sasampahan ng reklamong administratibo at kriminal sa Office of the Ombudsman. Kabilang na dito si Suspended Fire Director Jesus Fernandez.
Ayon kay Secretary Remulla, haharap sa mga reklamong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga kakasuhan. Hindi inflation ang nagpataas ng presyo ng mga fire trucks. Korupsyon. Habang ang ating mga tapat na bombero na nagbubuwis ng kanilang buhay gamit ang mga lumang kagamitan, ang mga opisyal sa itaas na pinakakita ng pondo ng bayan. Kaya ngayon, haharap sila sa patong-patong na kaso. Bukod sa mga opisyal, may 2 pang kumpanya na sasampahan ng reklamo dahil sa posibleng manipulasyon sa procurement process ng mga truck ng bumbero. Samantala, hindi pa umano permanente ang pagkakatalaga kay Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Nil Angquanchu bilang officer in charge ng BFP. Ayon kay Secretary Remulla, mayroong 3 napipisil na maaaring mamuno sa BFP na sumasailalim sa evaluation ng mga undersecretary at assistant secretaries ng ahensya. Pag ando doon ako, there seems to be a sort of intimidation sa kanila. So, just to make it fair at wala akong bias at walang palakasan sa akin, the USEC and ASEC sa dami nila will give me a recommendation kung sino tingin nila ang most deserving para dito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang harapin ni Attorney Levito Baligod ang isang pangreklamo laban sa kanya ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ngunit hamon niya sa kalihim, ipaliwanag ang umunoy 8 bilyong pisong disallowance ng kanyang tanggapan. Kanina naghain ng reklamo si Secretary Laurel sa Makati City Prosecutor's Office laban kay Attorney Baligod at Zaldico. Kaugnay ito ng umano'y pagdadawit sa kanya sa issue ng mali-maletang pera at sa mga sindikato at agricultural smuggling. Clearly, hindi man ako nakatira doon at hindi ko naman sila kilala, yung 18 na yon. So parang it's impossible kahit tignan nila yung logs, yung gate ng village na yon. Asiko, yes, because but I only met him as the APRO chair, no? But he was never a friend. In fact, diretsuhin ko na, actually kaaway ko siya. Kaya for them to link me to him in whatever way, tapos sinasabi kasama ako sa ano yan, is a total lie also. Diba? Dahil I don't like Zaldico at all. Nag-viral ang isang estudyante nang ibuhos ang kanyang emosyon online matapos siyang hindi payagang makakuha ng board exam dahil sa na-late siya ng 4 minutes. Anya, naalala niya ang lahat ng sakripisyo, gastos at hirap na pinagdaanan para lang makapaghanda at makakuha ng pagsusulit para sa inaasam na lisensya. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Yung sinasabi nila na late po ako, actually hindi po ako late. Pero nung nandoon na po ako sa room, di ba po bago ka pumasok sa room ay dadaan ka muna sa inspection. So, pagdaan ko dun sa inspection, hindi naman nila ako sinita doon. Kaya, dire-diretso na ako doon sa room. Viral sa social media ang kwento ng isang guro na kukuha sana ng licensure examination for teachers ulit. Base sa salaysay na Racia Esmael Baghuas sa video, hindi umano siya pinayagang makapasok sa exam venue sa Coronadal City dahil sa 4 na minutong pagka-late. Umani ng samut-saring reaksyon sa internet ang viral video niya at magkakahalong opinyon mula sa mga netizen. Ayon kay Racia, hindi naman talaga siya na late. Katunayan, dumaan pa siya sa required inspection pero hindi siya sinita bago pa hintulutang pumasok. Ngunit mag-uumpisa na sana ang pagsusulit ng sabihan siya na hindi bibigyan ng exam papers, bunsod na hindi updated na mga dokumento. Tapos, sinabi ng proctor sa akin na ma'am, kailangan yung nawa ninyo ay yung updated. Ang nadala ko kasi is yung appointment lang, ma'am. Appointment yung nadala ko. So, pinahintulutan niya ako na lumabas saglit. Tapos, pagkatapos ko po, ma'am, nagdiretso na ako doon sa gate. Pero, close yung gate. Tapos, sinabi ko doon sa nagbabantay ng gate na may pahintulot naman yung paglabas ko kanina. Kasi, pinayagan din naman niya akong lumabas.
So, yun na nga, sabi niya, late na daw ako kasi 8 na, 8:04 na. So, habang nag-uusap-usap ko sila, magtatanong-tanong, siyempre, pumapatak ko yung oras, di ba? Pumapatak yung oras. So, umabot na siya ng hanggang 10 minutes na, ay hindi pa rin ako nakakapasok. Laking panghihinayang niya sa lumampas na pagkakataon dahil matagal niyang pinaghandaan nito at malaking halaga na rin ang nagastos niya. 4 hanggang 6 na oras ang kakailanganing ibiyahe ni Racia mula sa kanyang lugar sa Maguindanao papunta sa Coronadal sa South Cotabato. Kaya naman ganun na lang din ang kanyang pag-iyak nang hindi siya pagbigyan na humabol. Yung ginastos ko, yun po yung number 1 na naisip ko. Kasi nga, yung exam, andyan naman yan, pwede naman akong umulit. Pero yung budget na ginamit ko is, pinag-ipunan talaga yun. Hindi po yung basta-basta na hindi po kami mayaman, hindi po ako galing sa mayaman na pamilya. Kaya po ako naging emotional ng ganun na lang kasi na nagpa-flashback lang sa akin yung mga pinagdaanan ko bago ko naipon yung pera na yon. At saka yung mga anak ko, iniwan ko, naghanap pa ako ng pwedeng mag-alaga, nagbayad pa ako para lang maalagaan yung anak ko ng 3 araw. Dagdag pa rito na hindi rin niya inaasahan na magba-viral online ang kanyang video dahil bunsod ng malayo ang kanyang mga magulang. Ang tanging unang naisip na lamang niya ay kuhanin ang kanyang cellphone para maglabas ng sama ng loob. Bukod dito, pakiusap din niya na sana'y maging mahinahon at payapa ang pakikipag-usap ng mga staff sa Professional Regulation Commission. Nga po, tao lang din po ako, nagkakamali din. At saka iwasan din po nila yung pagiging masungit kung sa oras na yon kasi yung ibang katulad ko ma'am, kung kapag may nakausap ako kung parang hindi maganda yung ano niya sa akin is mas lalo po akong natataranta. Mas maganda pa rin po na ang ipakita po natin na good vibes lang po always. Yun lang po. Samantala, kaugnay ito, hinihintay naman ng UNTV News ang kumpirmasyon ng Professional Regulation Commission o PRC para sa isang panayam upang makuha ang kanilang panig at magbigay ng paglilinaw at paalala kaugnay ng nasabing insidente. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na umabot sa deliberasyon ng Senado kahapon ang pagpasa sa amendments sa Biofuels Act bago matapos ang sesyon. Ang nasabing panukala ay na-certify as urgent na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa sesyon, nagpahayag ng pangamba ang ilang senador sa posibleng epekto nito sa lokal na industriya at sa presyo ng petrolyo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Salamat, Mr. President. Not an objection, just an inquiry. I thought that we were going to interpolate the amendment to the biofuels law. We are no longer, Mr. President. We are not tackling it today. Yeah, we didn't tackle it today. All right. Thank you, Mr. President. Thank you. So I move to adjourn, Mr. President. Continue ko lang. Is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, May 4, 2026. Bigong matalakay at maaprubahan sa third and final reading ng Senado bago mag-adjourn ang sesyon kahapon ang panukalang amyenda sa Biofuels Act of 2006 kahit pa sinertipikahan itong urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senate Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, nais ng kanyang mga kasamahan na mapag-usapan pang itong mabuti dahil sa magiging epekto nito sa iba't ibang sektor. Our colleagues, particularly the minority and some members of the majority, wanted a longer discussion on the floor. So hindi talaga kaya ng one day lamang. Hindi mo na naabot kasi marami mga farmers na affected, maraming industries, the coconut farmers, the sugar farmers, the ethanol producers, the biodiesel producers. Parang there was a lot of fear among our colleagues na affected talaga sila. Tsaka maliit lang naman yung mawawala sa presyo, di ba? Kasi maliit lang ng blend ng biodiesel at saka yung ethanol. Target ng panukalang batas na mabigyan sana ng emergency powers ang Pangulo para sa importasyon ng biofuels bilang additive sa gasolina at diesel tuwing tumataas ang presyo ng krudo sa global market. Dahil sa kasalukuyan, locally produced na biofuel ang idinadagdag sa mga krudo.
Para naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, kailangang protektahan ang halos 400,000 magsasaka at manggagawa na posibleng mawalan ng kabuhayan kung papayagan ang walang limitasyong importasyon. Well, kailangan pang pag-aralan ng mabuti dahil almost 400,000 farmers as well as mga processing plant workers ng ethanol ang maapektuhan kung papayagan mag-import. So, kailangan masigurado natin na yung mga farmers natin, 400,000 ay meron silang protection and safeguards. At kailangan rin pag-aralan kung tunay na bababa yung presyo dahil yung biofuels, pag nag-import ka, may blend rin siya no? So kailangan makompute mabuti kung talagang bababa yung presyo. So marami pang pag-aaral na kailangan. Sa kabila nito, ayon kay Senator Gatchalian, bukas ang Senado na magdaos ng special session kung mapapatunayan sa masusing pag-aaral na magdudulot ito ng malaking ginhawa sa mga consumer sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung talagang sa pag-aaral malaking impact sa consumers, pwede mag-special session. Committed ang Senado doon na magko-convene kami for a special session. We echo that dapat pag-aralan mabuti. Yeah. Unlike yung excise tax na clear na matatanggal 10 pesos or 6 pesos, ito is not so clear kung paano, magkano ba talaga ibababa. Nauna nang sinabi ni Senate President Vicente Tito Sotto III na hindi nila kakayaning matapos ang pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006 na sinertipikahang urgent ng Pangulo. Paliwanag niya na kailangang matiyak na hindi maaapektuhan ng husto ang ibang industriya habang sinusubukang solusyonan ang krisis sa langis. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagtamo ng lubhang pinsala ang liquefied natural gas facility ng bansang Qatar, ang pinakamalaki sa buong mundo. Bukod sa Qatar, pinuntirya rin ng Iran ang ilang energy complex ng United Arab Emirates at Saudi Arabia. Dahil dito, nagbabala si Saudi Prince Faisal bin Farhan Al Saud na gaganti na ito dahil sa pinsalang dulot ng agresyon ng Iran. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Pinaulanan ng sunod-sunod na missiles ng Iran ang ilang pasilidad ng langis sa Gulf region sa isang buong gabi ng Miyerkules. Oras sa Middle East, pinaka nagtamo ng matinding pinsala ay ang Ras Laffan Industrial City sa Qatar, ang pinakamalaking producer ng liquefied natural gas sa buong mundo. Bukod sa Qatar, tinamaan rin ang Samref Refinery at Jubail Petrochemical Complex sa Saudi Arabia. Bunsod nito, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang mga foreign ministers ng iba't ibang bansa sa Middle East. Ayon kay Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud, kung inaakala ng Iran na hindi sila gaganti, ay nagkakamali ito. Banta ng prinsipe, may karapatan silang gumanti ng pag-atake sa Iran at gagawin nila iyon sa lalong madaling panahon. The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will backfire. We have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision that the Iranians continue to target economic resources and continue to
attack the livelihoods of ordinary Saudis. Ayon sa Iran, gumanti lang sila sa ginawang pagbomba ng Israel sa South Pars gas field, ang pinakamalaking gas field sa buong mundo at pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng Iran. و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساختهای سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, wala silang intensyon na idamay ang kanilang mga karatig bansa sa gulo, ngunit kailangan nilang protektahan din ang kanilang mga pasilidad pang-enerhiya na inaatake ng kanilang kaaway. Ayon kay Mohammad Bagher Ghalibaf, ang speaker ng Iranian Parliament, tinutumbasan lang nila ang pinsalang na idulot ng Amerika at Israel sa Iran, base militar sa base militar, pasilidad pang-enerhiya sa katulad ding pasilidad. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaugnay niyan, idineklara ng bansang Qatar na persona non grata ang lahat ng military at security attaché ng Iranian embassy doon. Binigyan din ang mga ito ng 24 oras para lumabas na ng bansa. Sa pahayag ng Foreign Ministry ng Qatar, ang pagpapaalis sa mga opisyal ay kasunod ng patuloy na agresyon ng Iran. Pinakahuli sa mga ito ay ang pag-atake sa Ras Laffan Natural Gas Facility. Ayon sa Qatar, may karapatan ito sa ilalim ng international law na umaksyon upang protektahan ang kanyang soberanya at seguridad. Samantala, nanawagan si French President Emmanuel Macron ng agarang moratorium sa mga pag-atake na ang nagiging target na ay civilian infrastructure sa gitnang sinangan. Partikular na ang mga pasilidad ng enerhiya at supply ng tubig. Ang pahayag ni Macron ay resulta ng kanyang pakikipag-usap sa Emir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. At kay United States President Donald Trump, kaugnay ng mga palitan ng pag-atake na nakapinsala sa mga pasilidad pang-enerhiya ng Iran at Qatar. Binibigyang diin ni Macron na dapat protektahan ang mga sibilyan at ang kanilang pangunahing pangangailangan, gayon din ang seguridad ng supply ng enerhiya mula sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Gulf region. Inilatag na ng prosekusyon ang mga pangalan ng natitira nilang testigo laban sa mga kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldico. Kasama rito ang state witness na si Henry Alcantara na una nang naglantad ng anomalya at umano'y kickback sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ito ang balita ni Van Alvarez. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o nag-aatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Isa si dating Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Henry Alcantara sa mga nagsiwalat na umano'y pagkuha ng komisyon mula sa flood control projects. Sa Martes, March 24, inaasahang haharap na si Alcantara bilang testigo sa malversation trial ni Zaldico at mga kapwa-akusado sa Sandigan Bayan. Ayon sa prosecutors, naabisuhan na nila ang 6th Division ng Anti-Graft Court tungkol sa pag-upo sa witness stand ni Alcantara. Inaasahan umano na susuportahan nito ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay sa pagtanggap umano ng balatong pinadaan kay Alcantara mula taong 2023 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng may kabuuang 100 million pesos. Kapwa natanggap bilang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice si Alcantara at Bernardo. Habang nahaharap naman ngayon si Ko at 15 na kapwa-akusado sa kasong malversation dahil sa umunoy maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro na may halagang 289.5 million pesos. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na walang blanket immunity ang pagiging state witness ng sino mang personalidad. Samantala, tiniyak rin ng anti-graft body na patuloy ang kanilang mga investigasyon sa iba pang flood control cases na kanilang hawak. Sinisiguro munang matitibay ang mga ebidensya
bago muling maghain ng panibagong kaso sa hukuman. In fact, a lot of the cases that we are handling are at their advanced stage already, whether they be in preliminary investigation or submitted for resolution. This is something that we know is very, very crucial for the country dahil this is our one opportunity to get things right. Inaasahang bukod kay Alcantara, ipepresenta rin ng prosekusyon ang kinatawan mula sa Anti-Money Laundering Council bilang testigo sa mga susunod na pagdinig. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naparalisa ang ilang ruta sa bansa dahil sa transport strike ngayong araw, ayon sa grupong Piston. Gayunman, ilang tsuper ng pampasaherong jeepney ang patuloy pa ring bumiyahe sa kabila ng nationwide transport strike. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, sa mga lugar itong tinukoy ng Piston na naparalisa ang ruta? Monica, malaking bahagi ng Metro Manila, Bicol Region, Cebu at iba pang urban areas ang naparalisa ang operasyon ng pampublikong transportasyon. Ito ay batay lang sa datos na nakalap ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston. Matagumpay na maituturing ng Piston ang isinagawa nilang nationwide transport strike ngayong araw bilang protesta sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Panawagan ng grupo ang pagbubuwag ng oil deregulation law, excise tax, value-added tax of VAT at ibaba ang presyo ng crudo sa 55 pesos kada litro. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, kabilang sa mga nakilahok sa tigil pasada ay ang mga pampasaherong jeep, tricycle at taxi mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Batay sa sa datos ay halos kalakhan ng mga ruta sa National Capital Region ay halos 95% yung paralisasyon at malalaki yung mga naging mass up area din natin. Sa mga rehiyon ay sa bahagi ng Bicol ay halos umabot ng 100% ang Naga, no? At ang Cebu, sa Ording Tagalog, ang Baguio nagkaroon din ng pagkilos, yung Pampanga, Pangasinan at Bulacan, Inihayag naman ng Piston na patuloy ang isasagawa nilang mga kilos protesta hanggat hindi gumagawa ng mga kaukulang hakbang ang pamahalaan kaugnay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo at ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ngayon ay unang araw, bukas ay magkakaroon pa rin ng sa lahat ng National Capital Region hanggang sa mga rehiyon ay magkakaroon din ng mga mass up area sa umaga at bandang tanghali ay magtitipon-tipon din sila. Kung dito sa NCR ay magkakaroon tayo ng pagtitipon dito sa ganap na alas 12 ng tanghali at pupunta tayo sa luklukan ng kapangyarihan ni Bongbong Marcos sa Mindiola. Kasabay ng kilos protesta ng ilang grupo sa Quezon City, nakaisa naman ang ilang PUV drivers sa tigil pasada ng mga pampasaherong sasakyan. Ayon sa ilang driver, kahit bumiyahe sila ay wala rin naman silang kikitain. Ito po ang paraan namin, baka sakali mapakinggan po kami kasi po totohanan lang pagpatuloy pa na nagtaas ang produkto ng petrolyo, halos di na rin po kami makakapaghanap buhay. O paano ka maghahanap buhay na yung kikitain mo sa gas na lang mapupunta. Kung sakali po, mapipilitan kaming maghanap ng alternatibong hanap. Paramihan ng mga driver magugutom ang pamilya. Lalo lang yung lumalagari ng lumalagari kasi yung diesel, kailangan pagtatakbo ka, kailangan yung round trip mo, sumubra dun sa ikakarga mong diesel. Pag ekstakto lang, halos wala ka nang iuwi. Ipinatupad naman ng Piston ang kusang loob na tigil pasada sa hanay ng mga pampublikong transportasyon kasabay ng nationwide transport strike. Kaya ang ilang jeepney driver sa Metro Manila tuloy sa biyahe at mas pinili ang maghanap buhay kahit mataas ang presyo ng crudo. Naiintindihan ko po.
Dahil sa ang hirap nga ng diesel ngayon, ang taas. Pero ngayon, namasada pa rin kayo. Opo. Kailangan kasi. Kailangan pa rin. Pero para pandagdag. Pandagdag pa rin. Sa kita. Ayun, di na po kami masama rin. Wala akong pala rin. Nagugutom lang pamilya namin. Gutom lang. Batay naman sa pagbabantay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, walang stranded na pasahero ang kanilang naitala. Bunsod nito ay wala na rin silang nai-dispatch o nailabas na libreng sakay. Bagaman sinabi ng ilang pasahero na nakaramdam sila ng pagdalang ng mga masasakyang pampublikong transportasyon. Ngunit naunawaan ng iba sa kanila ang krisis na pinagdadaanan ng transport sector. Doon sa Cubao, mahirap. Anong nangyari po sa walang sasakyan? Madalang. May jeep kaya lang madalang. Sa ngayon, nahihirapan din kasi yung iba puno. Tapos yung iba, konti na lang din yung ibang bumabiyahe. Monica, dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City, ngayon ay patuloy pa rin ang programa na isinasagawa ng grupong Piston kasama na ang iba pang mga grupo. Mayroon naman tayo nakikita pa rin na ilang mga bumabiyaheng pampublikong transportasyon. Karamihan dyan ay mga bus at mga jeep na hindi naman naaantala ang kanilang pagbiyahe. Wala naman tayo namamataan ng mga stranded na pasahero dito sa lugar. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inatasan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga regional director nito na pangunahan ang pag-update at pagpapasa ng mga e-wallet data ng mga tsuper. Ito ay para sa distribusyon ng kanilang fuel subsidy. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, ang e-wallets ang pinakamabilis at pinakakomportableng paraan ng pagpapadala at pagtanggap ng ayuda. Layo nito na maiwasan ang mahabang pila sa mga payout. Samantala, kung wala namang e-wallet ay maaaring personal na pumunta sa mga lugar kung saan isasagawa ang distribusyon. Iginiit ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na karamihan na suliranin kaugnay ng Department of Budget and Management o DBM na ipinunto nila ay naresolba na. Ito ay bago pa punahin ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III ang DBM sa pagkaantala ng paglalabas ng pondo para sa mga proyekto sa congressional districts. Ayon kay Congressman Puno, naresolba ang karamihan ng issue sa DBM sa pamamagitan ng aksyon ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Patuloy din anya ang National Unity Party sa pakikipag-ugnayan sa Majority Leader para tugunan ang mga concern ng kanilang mga kapartido sa buong bansa. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-129 na anibersaryo ng Philippine Army ngayong araw. Sa okasyon, ibinili ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas ng hukbong katihan sa kakayahan nito at patuloy na isulong ang kapayapaan sa bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The Philippine Army must continue to build on the significant gains that we have achieved in internal security and work with law enforcement agencies to address emerging threats. Sa gitna ng aligasyon ng destabilisasyon sa pamahalaan, dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-129 na anibersaryo ng Philippine Army ngayong araw sa Port Bonifacio, Taguig. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at mahalagang papel ng mga sundalo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Binigyang diin din niya ang patuloy na kahalagahan ng hukbong katihan sa pagtiyak ng seguridad ng buong bayan. Ayon kay PBBM, dapat ipagpatuloy ng Philippine Army ang mga nakamit na tagumpay laban sa insurhensiya at iba pang banta na kinakaharap ng bansa ngayon. Kasabay nito, hinikayat niya ang mas matibay na koordinasyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas upang epektibong matugunan ang mga umuuspong na hamon sa seguridad. At present, the DND and the AFP are monitoring developments on the ground
to ensure that we sustain our progress in addressing internal security threats. Aniya kailangan ngayon ang isang puwersang mabilis kumilos at handa sa iba't ibang uri ng banta, mula sa tradisyonal hanggang sa mga bagong anyo nito. Nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatibay ng external defense sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. We are strengthening the Philippine Army's role in external defense through the Comprehensive Archipelagic Defense Concept. This concept enables the Army to perform external security operations while gradually transitioning its internal security operations. Tiniyak naman ng pamunuan ng Philippine Army na handa ang kanilang hanay na harapin ang kasalukuyan at mga umuusbong na banta sa seguridad ng bansa. As a result, our major units, while sustaining internal security gains, are now better postured for territorial defense. Guided by our comprehensive archipelagic defense concept, every unit stands ready to defend the nation against external threats and actions that undermine our peace and stability. Samantala, nauna ng pinabulaanan ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines ang issue ng kudetami sa pangunguna ng umano'y Third Force. We have already spoken clearly on this matter. There is no third force within the AFP. We do not validate, nor do we dignify itong unverified social media narratives na to. Wala. As responsible citizens, why don't they execute the proper affidavit and file it with the law enforcement and prosecutorial officials so it can be investigated properly? Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa Pilipinas ang ikatlong chartered flight ng pamahalaan na may sakay na overseas Filipino workers mula sa United Arab Emirates. Mag-aalas 3 ng hapon kanina lumapag sa Villamor Air Base. Ang eroplano lulan ang 317 OFW. Ayon sa Department of Migrant Workers, ilan sa mga hamon na kinaharap ng pamahalang Pilipinas sa pagpapauwi sa mga Pilipino ay ang pagproseso sa kanilang paglabas dahil na rin sa gulo sa gitnang silangan. May land travel din, may land transport din from Dubai to the point of departure. Ang challenges, not so much challenges, but the procedures we have to hurdle. But of course, the overarching consideration is the security situation. Sa kabuuan, umabot na sa 2,079 na OFW at kanilang mga pamilya ang nakauwi sa bansa sa ilalim ng Whole of Government Repatriation Effort simula noong March 5, 2026. Tumungtong na sa 60 pesos level ang halaga ng piso kontra dolyar. Kanina nagbukas ang trading sa halagang 59.90 to a dollar at umabot pa sa 60.40 bago magsara sa 60.10 ngayong araw. Ito na ang ika-4 na pagkakataon ngayong buwan na umabot sa historic low ang halaga ng piso. Tuluyan ng pasasabugin ng Amerika ang South Pars gas field kung hindi titigilan ng Iran ang pag-atake sa Qatar. Ito ang mariing banta ni US President Donald Trump matapos magtamo ng pinsala ang Qatar Energy Facility na pangunahing producer ng liquefied natural gas sa mundo. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Tila naghugas kamay si US President Donald Trump sa nangyaring pambobomba ng Israel sa South Pars gas field sa South Iran. Ang nasabing pasilidad ang tinuturing na lifeline ng Iran dahil dito nanggagaling ang pinakamalaking supply nila ng enerhiya. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Trump na inatake ng Israel ang South Pars gas field ng Iran. Subalit dimistansya ito at sinabing wala siyang kinalaman sa plano. Bunsod ng pag-atake ng Israel, naglabas ng babala ang Iran na bubombahin ang nasa 4 na energy complex sa Gulf region, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia at Qatar.
Babala ni Trump sa Iran, mapipilitan itong sundan ng Israel sa pag-atake sa South Pars gas field kung patuloy nitong aatakihin ang aniya ay inosenteng bansa na gaya ng Qatar. Dagdag pa ni Trump, kung muling pipinsalain ng Iran ang Qatar, tutuluyan na ng Amerika na pasabugin ang South Pars kahit walang tulong ang Israel. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang pinayagan ni US President Donald Trump ang paggamit ng foreign flag vessels sa delivery ng mga produkto papasok sa Estados Unidos. Ang 60 waiver sa pagpapatupad ng Jones Act ay ipinag-utos ni Trump upang mapababa ang gastos sa langis na inilalaan sa goods transport. Sa ilalim ng Jones Act, tanging mga barkong gawa sa US at pag-aari ng US ang pinapayagang mag-deliver ng produkto at makapasok sa kanilang mga pantalan. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, layunin din nito na malimitahan ang bilang ng mga barko at maiwasan ang port congestion. Gayon din upang hindi maantala ang supply ng langis sa merkado. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Apektado na ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang wholesale price ng ilang gulay sa La Trinidad, Benguet. Bahagya na rin tumumal ang mga biyahero ng gulay na namimili doon. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Unti na siyang tumataas kasi kailan lang yung lettuce namin, nagkakahalaga lang siya ng 20 pesos per kilo. Ngayon nag-twice nang dahil sa inflation ng gasoline. Gulay unti-unti nang tumataas. Lalo-lalo yung mga carrots na yan, dati nasa 55 na, so 100 plus na. Sa La Trinidad Vegetable Trading Post, ramdam ng mga vendor ang paggalaw ng presyo ng ilang gulay, partikular ang lettuce at carrots na kapansin-pansin ang itinaas. Batay sa monitoring ng BAPTC noong March 7, ang malalaking carrots ay nasa 65 to 78 pesos kada kilo. Kahapon pumalo na ito sa 85 kada kilo. Ang medium carrots mula 25 to 37 noong March 7, nasa 30 to 40 pesos na. Ang patatas naman noong March 7, ang granola na nasa 33 to 42 pesos kada kilo, nasa 42 to 45 pesos per kilo na ngayon. Ayon sa mga trader, ang pagtaas ng presyo ng gulay ay posibleng dahil sa pagtataas ng transportation costs, labor at iba pang post-harvest expenses. Maaring magpatuloy ang paggalaw ng presyo depende sa supply at demand sa mga susunod na araw. Ngunit sa kabila ng pagtaas na ito, hindi pa rin sapat ang kita para matugunan ang tumataas na gasto sa produksyon ng magsasaka. Hindi lingid ang sitwasyong ito sa mga disposer na naghahanap ng buyer ng ani ng mga magsasaka. Kung 10 lang kasi ang presyo ng gulay, talagang mapupunta lang sa krudo yun, sa ano lang yun, sa diesel lang yun napupunta. Eh saan ang yung pagkain nila, tapos yung expenses pa sa garden, mas minabuti pa nilang ini-stock sa garden Minabuti na nilang gawing abono doon sa garden. Malaking bahagi ng kinikita ay napupunta na lamang sa krudo at iba pang gastusin, kaya may mga magsasakang napipilitang huwag na lang ibiyahe ang kanilang ani. Kaugnay nito, nabawasan na rin ang biyahe ng mga buyer at dami ng order, na malaki ang epekto sa benta ng mga magsasaka. Ang epekto po ma'am, konti yung mga trader na umaakyat kasi ramdam natin yung tumal ng gulay ngayon. As compared last month, mas maraming buyer na umaakyat. Ngayon, konti na lang. Dati-rati, alas 11 na ng umaga, tapos na Ngayon, isang araw, hindi pa ubos. Ngayon, pakunti-kunti na yung order pala ng yung mga tawid dagat na. Kung dati-dati, sa repolyo, nasa 5 tonelada. Ngayon, kalahati na lang. Samantala, nananatiling mababa ang presyo ng ilang gulay tulad ng repolyo dahil sa sobrang supply sa merkado. Sa huli, kahit may pagtaas ng presyo ng ilang produkto, nananatiling hamon sa mga magsasaka ang mataas na gastos at humihinang demand sa pamilihan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng tulong sa pamahalaan ng ilang mga residente sa isang barangay sa bayan ng Vinsons, Camarines Norte. Ito ay matapos gumuho ang isang bahagi ng breakwater o flood control system sa kanilang lugar. Pangamba ng mga opisyal ng barangay, daang-daang pamilya pa ang maapektuhan kung lalala ang pagguho. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Lagi lang pong alerto. Pag malaki po ang tubig, laging alerto, at pag napasok po ang tubig sa malapit sa aming bahay, dapat po ay laging gising. Nangangamba ngayon para sa kanilang kaligtasan ang ilang mga residente ng Barangay Sula sa bayan ng Vinsons, Camarines Norte. Gumuho kasi ang isang bahagi ng breakwater o flood control na nagsisilbing proteksyon nila sa malalakas na alon. Sa video, kitang kinain na ng dagat ang lupa sa likod ng gumuhong bahagi ng flood control. Kwento ni Richie, lagi nilang binabantayan ang taas ng tubig sa tabing dagat. Ilalagyan po namin ng pansamantalang dinadampingan ng sako na may buhangin para po mantala ang pagkatibag. Ayon sa mga residente, wala pang 5 taon nang itayo ang flood control. Nagbayanihan na sila upang makagawa ng pansamantalang pananggalang sa malalakas na alon. Ang ginagawa po namin, nagbabayanihan po dito sa amin na lagyan ng sako at dipinsa doon sa breakwater para po kahit pansamantala ay nakadipinsa doon sa bahay namin. Bahain ang lugar at lumilikas ang mga residente tuwing may sama ng panahon. Panawagan nila sa kinauukulan. Kami po ay humihingi ng tulong sa aming sitwasyon sa ngayon at ang aming pong breakwater ay sirang-sira na at ang bahay po namin ay malapit na po sa malalaglag na ang mga bahay namin. Sa ngayon po kami wala pang matitirahan o malilipatan. Sana po ito ay maaksyonan agad para po hindi maubos ang kalupaan dito sa aming barangay. Pangamba ng mga opisyal ng barangay, mas maraming mga pamilya pa ang maaapektuhan sakaling lumaki pa ang guho sa flood control sa kailang lugar. Halos nasa 400 pong pamilya ang maapektuhan kung sakaling lalong lalaki pa po ang sira ng aming flood control. Sa kasalukuyan po ay malaki na po ang naguho na lupa sa breakwater ng aming barangay. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas pinaigting ng pamahalaan ang kampanya kontra rabies upang maging rabies-free ang bansa pagsapit ng taong 2030. Inilunsad naman ngayong araw ang libreng pagkakapon sa mga alagang aso at pusa. Ito ang balita ni Nestor Torres. Isang tao, isang Pilipino ang namamatay kada isang araw. Biktima po ng rabies. Araw-araw may isang namamatay sa rabies sa Pilipinas. Sa tala ng Philippine Veterinary Medical Association o PVMA, nitong nakaraang taon lamang, umabot sa 420 ang namatay na Pilipino nang dahil sa rabies. Sa buong mundo, nadaragdagan ang namamatay sa kagat ng aso at pusa. Sabi ng WHO is every 9 seconds merong namamatay because of rabies. So kung maiiwasan ito, napakaano kasi, it's 100% preventable and 100% fatal once clinical signs are already evident. Para maiwasang lumala at mapigilan ang pagtaas ng mga kaso ng rabies sa bansa, isinusulong ngayon ng Philippine Veterinary Medical Association na lahat ng mga stray o pag-alagalang aso at pusa ay hulihin at impound sa mga barangay o bayan. At dahil Rabies Awareness Month, inilunsad rin ng PBMA ang nationwide pre-mass spay and castration o libreng pagkakapon sa mga pusa at aso. Nakatutulong ito para makontrol ang pagdami ng mga aso at pusang pag-alagala na karaniwang nagdadala ng rabies. Target ng grupo sa taong 2030 ay rabies-free na sa bansa. So ang pagkakapon po ay mahalaga to control animal population. Pag hindi natin na-control, ito po yung cause ng mga stray dogs and cats po natin. Yung mga galang, pusa at aso natin, dumadami po sila.
Ngayon, sa pagdami ho nila, meron ho tayong risk sa pagkontrol ng rabies. So, by doing this program, no, kontrolin natin yung mga unwanted kittens, puppies natin para po makontrol din po natin yung palaganap ng rabies. Sasabayan po din po natin ng rabies prevention sa pamamagitan po ng bakuna. So, may kakasutuparan po natin yung rabies-free Philippines natin by the year 2030. Ang mag-inang Jamaica at Regina Aquino naman nang mabalitaan nilang may rabies vaccine at pagkakapon sa aso, nagawa nilang bitbitin ang kanilang 2 aspin para makapon at makatipid na rin. Dahil nga ngayon, nagtaas yung mga bilihin, yung mga gas mahal, pati yung mga pagkain, pati yung transportation. So, dahil libre dito, mas tipid. So, yung gagastusin namin para sa spay or neuter, pwede naming ilaan doon sa ibang necessities na. Sakali namang makagat ng aso at pusa, may paalala naman ang PBMA para ito ay maagapan. Pag nakagat ng aso at pusa o nakalmot, agad-agad hugasan ng dumadaloy na tubig at sabon, at pagkatapos po niyan ay pumunta na sa Animal Bite Center or Animal Treatment Bite Centers. Again, ang mag-a-assess po niyan ay yung mga human doctors natin. Dapat lang din, pag nakakagat yung aso at pusa, huwag papatayin agad. Kasi mga ibang pinapatay eh. So dapat yan ikulong, obserbahan natin, tapos alamin natin kung bakunado ba or hindi bakunado. Yun yung mga dapat nating alamin. Paalala pa sa mga nag-aalaga ng aso at pusa na huwag hayaang pakalat-kalat sa lansangan ang kanilang mga alaga. Siguraduhin palagi na malinis ito at napababakunahan taon-taon para huwag itong makaperwisyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng Iloilo City Government ang mga Ilonggo na tumulong sa pagbabantay sa presyo ng gasolina. Nag-alok naman ng libreng sakay ang Gihulngan City Government sa mga magsasakang magdadala ng kanilang produkto sa lungsod. At sa Iloilo, nag-deploy na rin ng mga sasakyan ang provincial government para sa mga apektado ng tigil pasada. Ito ang balita ni Lane Moreno. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City ang mga residente na magsilbing tagabantay sa mga gasolinahan sa lungsod. Ito kung nagtataas sila ng sobra-sobra sa kada litro ng gasolina. Ayon sa DOE, ang mga oil company ay maaaring magtaas ng diesel mula 20.40 pesos hanggang 23.90 pesos kada litro ngayong linggo. Habang ang gasolina naman ay mula 12.90 pesos hanggang 16.60 pesos simula noong Martes. Ang kerosene naman ay mula 6.90 hanggang 8.90 pesos per liter. Ang mga diesel ay posibleng abuti na mula 90 pesos hanggang 115 pesos. At 76 pesos naman hanggang 96 ang gasolina. Ang mga residente ay maaaring mag-report sa eGov app sa e-report feature kung may makikita silang lumalabag o sobrang taas ng presyo. Samantala, pinaigting pa ng Local Price Coordinating Council ng Iloilo City ang pagmonitor sa presyo ng gasolina sa lungsod. Ito ay upang matiyak na nakakasunod sa SRP ang mga retailers at negosyante. Nag-alok naman ng libreng sakay ang Gihulngan City, Negros Oriental sa mga magsasaka na magdadala ng kanilang produkto sa lungsod. Ililibre ng LGU ang kanilang transportation cost mula sa kanilang farm papunta sa pamilihan. Sa mga magsasaka na gustong mag-avail, maaari silang bumisita sa opisina ng City Agriculture. Sa Iloilo, nag-deploy naman ang mga sasakyan ng Iloilo Provincial Capital sa mga pasahero ang apektado ng transport strike sa lungsod. Ito ay matapos na magsagawa ng transport strike ang mga tsoper dahil sa mataas na presyo ng langis at pagsuspende sa taas pasahe. Kasama sa mga naka-standby yung sasakyan ng mga van, multi-cab, L300 van at truck. Nag-deploy din ang Provincial Disaster Office ng mga rescuer sakaling may sasama ang pakiramdam o kailangan dalhin sa ospital. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Sherwin De Castro, Cristina Pastor at Cami Agosto. Gayon din kay Jude Lacambra, Rodelito Obice at Constancio Tongo.
Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 3 at 23 na nagsasabi, "Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.